Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po sa Jurina Magdangal at nagagalak akong makasama kayo muli dito sa nag-iisang programa ng bayan, ang The Working President. Hatid namin ang mga proyekto ng pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para sa ika-aasenso ng bawat mamamayang Pilipino. And to start off our show, una namin tampok ang pagpupursige ng pamahalaan para makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa, lalo na sa Mindanao. Alinsabay ito sa pagkilala ng buwan ng Setyembre bilang National Peace Consciousness Month. Narito ang special report. Buwan ng Setyembre, ating idinaraos ang National Peace Consciousness Month alinsunod sa Proclamation No. 675 ni Pangulong Arroyo noong January 20, 2004. Sa proklamasyong ito, nasasaad ang pagtaguyod para sa kamalayan ng publiko at mga hakbangin kung paano makamit ang tunay na kapayapaan sa bansa. Pinangungunahan ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process ang pagsulong sa mga ito. Unang araw ng Setyembre nang ilunsad ang buwan para sa kapayapaan sa pamamagitan ng pagbatingaw sa Peace Bell at pagpapalaya ng mga kalapating puti. Sa okasyon ito, sinabi ni Executive Secretary Eduardo Ermita na ang polisiya ng pamahalaan sa kasalukuyan ay puspusang pagtugis sa mga rebelding miyembro ng Moro Islamic Liberation Front na pumatay ng mga inosenteng sibilyan at nanira ng mga ari-arian sa mga lugar na tulad ng North Cotabato, Sarangani at Lanao del Norte sa Mindanao. Walang lugar anya ang armadong rebelyon sa Pilipinas na nangingibabaw ang demokrasya. Sa mga pangyayaring ito, nagtakda si Pangulong Arroyo ng bagong anyo ng prosesong pangkapayapaan. Kanyang inuutos na simula ngayon, ang usapan sa kapayapaan ay tutuon sa tunay na pakikipag-usap sa mga komunidad at mga taong katuwang ng gobyerno sa halip ng kausapin lamang ay mga rebelde. Ang anumang negosasyon sa mga sandatahang pangkat ay gagawin ayon sa diwa ng pagsasalong ng sandata, demobilisasyon at rehabilitasyon. All armed groups must account for all of their actions, not only to the government, but most especially to the people. The force of arms does not entitle any armed group to represent the people. DDR is about the people and government telling armed groups to give up armed struggle. Change shall be defined primarily by the people and the government. Kaugnay nito, inuutos ng Pangulo ng Government Peace Panel sa pakikipag-usap sa MILF ay bubuwagin na upang iayos ang inisyatibong pangkapayapaan alinsunod sa bagong patakarang ito. Inatasan ng Pangulo si Presidential Advisor on the Peace Process, Hermogenes Esperon Jr. na isagawa ang masusing pagsusuri sa lahat ng inisyatibong pangkapayapaan. Saklaw ng pagsusuring ito ang GRP-MILF Peace Talks, ang natigil na negosasyon sa kapayapaan sa CPP-NPA-NDF, ang pagpapatupad ng GRP-MILF Peace Agreement ng 1996, ang kalagayan ng nagdaang GRP-MILF Interim Agreements, ang pagpapatupad ng GRP-RPM-ABB Agreement at ang GRP-CPLA Agreement ng 1986 at ang naaayon sa mga probisyon ng RA 9054. Ang resulta ng nasabing pagsusuri ang magiging saligan ng isang pinag-ibayo at bagong roadmap ukol sa prosesong pangkapayapaan. Continuous na panawagan namin at prayer namin ay magkaroon ng grupong isang interest to pursue the peace initiative in Mindanao. Why? No matter how opposition or in the administration, let us sit aside and have a peace dialogue
with the MILF and the GRP to have a lasting peace in Mindanao. Sa banal na buwan ng Ramadan, tiniyak ng Pangulo sa mga Muslim na igagalang ng pamahalaan at pagsisikapan na hindi magkaroon ng anumang sagabal ang paggunita sa tradisyong ito ng mga mapagmahal sa kapayapaan ng mga taga-Mindanao. In the light of the recent violent incidents committed by lawless MILF groups, the government will not sign the Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. The peace process, and we'd like to assure you and our neighbors, and continue to convey our gratitude to Malaysia, the peace process must proceed, but only after we have expanded the number of stakeholders for consultation. Ang hangad na kapayapaan ay makakamit kung ang lahat, Kristiyano man o Muslim, ay kikilos para rito, alinsunod sa batas at sa mga patakaran ng soberenya at pambansang pagkakaisa.